Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos sapagkat siya ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos na patuloy na kumakalinga sa ating lahat. At siya rin naman ang Diyos na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at umuunawa sa ating mga pagkukulang. Kaya tayo na, tumayo tayong lahat, sambahin natin ang Diyos sa gandahan ng kanyang kabanalan. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa bagong umaga. Maraming salamat din po na patuloy kayong kumikilos sa buhay naming lahat. Tunay po, Panginoon, na ang lahat ng aming pangangailangan na ipatuloy niyo pong pinupunuan. At nandun palagi ang inyong pag-unawa sa aming mga kakulangan. Maraming salamat sapagkat ang buhay namin ay punong-puno ng pag-ibig na nagmumula sa inyo. Patuloy niyo ring ipinagkakaloob, Panginoong Diyos, maging yung mga kaunawaan na kailangan naming maunawaan. At kahit kailan, Panginoon, yung kagandahang loob ninyo ang siyang hayag sa buhay naming lahat. Mga kapatid, sa ilang sandali ng pananahimik, ating ihayag ang ating pasasalamat, pagkilala at pagdakila sa ating Diyos na buhay. El Elyon, nais po naming luwalhatiin kayo, sambahin sa kagandahan ng iyong kabanalan. Kaya naman nawa masumpungan po ninyo ang bawat isa na nagtatapat at mahayag sa inyong paningin na ang laman ng aming kalooban ay ang tanging pag-ibig na sa inyo lamang namin po iniaalay. Narito po ang aming pagsamba, ang aming pagpalakpak, ang aming pagsayaw. Lahat ng ito, inihahayag namin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Psalms 95 says, "Come, let us sing praise to the Lord. Let us shout praises to the rock who saves us. Come and worship him with songs of thanks. Let us sing happy songs of praise to him." The God who evermore will be. He opened the prison doors, he parted the raging seas. My God.
Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. Let's join the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners.
sa kataas-taasan Diyos. Kayo po lamang aming Ama ang sinasamba, pinasasalamatan at pinapupurihan sa lugar na ito. Ang iyong mga anak ay sama-samang nagpupuri, nagluluwalhati at nagtataas ng inyong ngalan. Pagkat karapat dapat taas at itanghal ang inyong pangalan, aming Panginoong Hesus. Walang katulad, walang kaparis at ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon at kailanman. Ang aming tagapagpagaling, ang aming gabay, ang nagbibigay kaligayahan sa aming puso, ang aming kapayapaan, tanging nasa inyo lamang. Ang lahat-lahat ng ito, aming Diyos. Kaya ang lahat ay nagpupuri at nag-aalay ng pagsamba sa inyo. Sumasamba sa inyo, tanging ngalan nyo ang itataas sa lahat ng panahon. Luwalhatiin ka magpakailan pa man. Sumasamba sa inyo, tanging ngalan nyo ang itataas sa lahat ng panahon. Luwalhatiin ka magpakailan pa man. Karapat-dapat ka
the name above all names. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt, seas will sound, hear the trees joyful cry, praising you. Salamat at sinamahan niyo po kami sa lugar na ito. Kayo po lamang aming pinapupurihan, sinasamba at itinataas ng bawat isa sa amin dito. Kayo lamang, Panginoon, ang aming Diyos, aming tagapagligtas. Panginoon, kayo po ang manguna sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Kayo po ang patuloy na maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Luke 19, 1-10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zakeo at sinabi, Zakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila. Tumayo si Zakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan.
At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Zacchaeus revisited. Bakit revisited? Ang dalas na nating napag-aralan. Pero ngayon sisikapin nating gumatapa ng mga ibang katas ng kwentong ito na lubos na magiging kapakinabangan sa atin. Panginoon naming Diyos, turuan niyo po kami. Bigyan niyo kami ng matang nakakakita, taingang nakakarinig, isip na nakaunawa. Mangusap kayo sa mga bago, sariwa, maningning na paraan, upang ang kasaysayang ito ay mabigyang buhay sa aming mga personal na buhay at kapulutan namin ng aral. Kayo po ang mangusap, magturo sa aming lahat. Salamat po sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Luke 19:1-10, balik-balikan natin dahil napakaraming mayamang kwento sa loob ng kwento. Jesus entered Jericho and was passing through. At tulad din ni Jesus sa John 3:17, He visited the world, but God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Ang nakakapagtaka, marami mga tao, lagi nila sinasabi, they come in the name of Jesus, dala-dala daw nila si Jesus, pero ang dala condemnation, judgment, mga pananakot, pero hindi. Jesus would not condemn anyone in this city. Though the city was very infamous because it was considered to be a city of sin. Unlike many evangelists and so-called soul winners who begin with and by condemnation and pananakot, iba ang style ni Jesus. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. And you can almost say he was an outcast. Dahil tax collector for the imperial government of Rome, and such people were considered by the Jews as traitors to their country. Kaya siguradong outcast siya, among many other reasons that people could find to justify making him an outcast. The laws and traditions of Israel make so many outcasts. Yan ay isang napaka-sad reality about their religiosity. They exclude and separate many people because of their old concept of holiness. Pag sinasabi, lalo sa Old Testament, yung holiness, yung be holy, hindi laging ibig sabihin niyan is moral uprightness. Madalas ang ibig sabihin niyan, technical, clinical cleanness, cleanliness, hygienic cleanliness, dahil marami silang mga laws na takot sa mga mikrobyo, sa mga dumi, kung ano-ano. Kaya ang dami nilang mga purification rituals, maraming hugas dito, hugas doon, itong isusuot mo, yan ang hindi mo isusuot. Kasi sa kanila yung holiness means separation from things that are clinically unclean or dirty. Kaya huwag laging isipin na moral uprightness ang pinag-uusapan. Dahil in the name of holiness, they could do so many unkind acts towards others, against other people. So ang pinag-uusapan dyan, clinical. So the laws and traditions of Israel can turn so many people into outcasts. Ang daming dahilan para ka ma-outcast. At kahit in ka na, minsan ka madapa, minsan ka magkamali, minsan you fail the standards of the law, outcast ka na naman. Kaya non-stop fear, non-stop guilt, non-stop isolation and separation. Siguro ganun ang kalagayan nitong si Zacchaeus kasi dahil sa kanyang posisyon. At alam nyo, may need. Kasi bakit siya umakyat ng puno? Bakit siya tumakbo? Why did a very mature man do something that only children would have done? To climb a tree to watch somebody passing by. May kailangan siya. Even now, modern-day Pharisees excludes many. At sa kwento pa lang dito sa Zacchaeus, alam na natin kung talagang tayo maka-Jesus, nagtuturo ng Jesusness, dapat we develop a Jesus brand, a Jesus kind of spirituality, which means accepting and inclusive. Kasi yung Jewish
Spirituality and religiosity, ano yan mahilig mag-reject at mahilig mag-exclude. Kabaligtaran, kaya dumating si Jesus. Kasi kung tamang-tama na yung ginagawa nila, bakit pa darating si Jesus? Para lang i-repeat yung ginagawa nila? Di redundant. Dumating si Jesus para itama ang mali, ituwid ang liko, liwanagan ang madilim. And in this case, to accept the rejected, to include the excluded. At pag sinuri natin ang mga dealings ni Jesus sa mga tao, laging ganon, to accept the rejected, to include the excluded. And Zacchaeus is one of those. John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, at pag sinabing believe in His name, hindi lang Jesus, 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 hindi lang yun. What does the name mean? What is the message, the teaching of that name? It is love, grace, kindness, goodness, tenderness, care for people, to open doors to those who are excluded, who are shut out. So, yet to all who did receive Him, all walang pinipili, basta tanggapin mo si Jesus, paniwalaan mo yung mensahe niya, He gave the right to become children of God. That could be a legal status, to become a legal child of God. But above that, to be a child of God is also to enjoy all the privileges and all the pamana ng Diyos sa kanyang mga anak. And that is peace. Rest. Yan talaga ang ibig sabihin that you receive. When you receive Jesus, you receive His teaching that enables you to receive grace and kindness, goodness, forgiveness, restoration, para mahango ka sa self-destruction, sa sobrang guilt, sa fear, at sa pagiging judgmental against others as well. So, hindi naman sinabing to those who did this or that ritual, those who joined this or that religion, sabi, to those who received Him, to those who accepted and received in their heart the Spirit that Jesus brings, the Spirit that comes from God, the Most High, His Father, whose name is El Elyon, very clear. The God the Father, the Most High God, sent Jesus to extend the grace and kindness and love of heaven to people who are excluded by strict legal religiosity. Kaya galit sa kanya yung mga religious people. Kasi iba yung tinuturo niyang daan, hindi yung mga ritual nila, hindi yung mga laws nila, kundi yung bukas na daan sa sino mang tatanggap at maniniwala sa mensahe ni Jesus. Back to Zacchaeus. He wanted to see who Jesus was. But because he was short and could not see over the crowd, nagkaroon siya ng shortcoming, literally. There's an interest in Jesus. There's an interest in the heart of Zacchaeus for Jesus. But there was also a shortcoming. Sometimes the hindrance to seeing Jesus is one's own situation. Minsan hindi mo maunawa yung turo ni Jesus kasi fixated ka sa mga naunang turo na nag-colonize sa utak mo. Maraming mga tao, pag nauna sa utak nila yung legalistic na mga katuruan, yung mga ancient laws of the Jews, which were given specifically to them, to their race, or their nation, pag nauna yun sa puso ng tao, nahihirapan na siyang maunawaan yung grace na dala ni Jesus. Kasi ang nauuna sa kanya yung strict legalism. Pag nauna sa kanya yung takot at paniniwala sa judgment, hindi na niya maintindihan yung forgiveness and restoration. At pag nangyari yon, natural, kung anong naintindihan mo, hindi nang ipapaintindi mo sa iba. Kung ang nakatanim sa utak mo ay galit ang Diyos, lagi kang paparusahan, lagi kang pinupulis, nililitis, inuusig, natural, yun din ang gagawin mo sa kapwa mo. Kaya ang dami-daming mga tinatawag ang mga sarili nila na Kristiyano, pero walang ginawa kundi mambato ng kapwa, mangusig, maghanap ng mga mali, mag-judge, magparusa, manipa, magtanggal, maghiwalay. Yan ang gawa ng mga relihiyoso na itinutuwid ni Jesus. Kung ang masusunod lang yung mga conservative religious leaders,
doon sa panahon at lugar ni Zacchaeus, wala siyang pag-asang matanggap. Wala siyang pag-asang mapansin. Kasi ire-reject na siya agad. So, pag ikaw naman naniwala na ikaw mismo ay hindi worthy sa Diyos, paano mo nga siya makikita, maintindihan, madarama? Marami mga ganyan. Pastor, parang ang layo-layo po sa akin ng Diyos. Paano naman lalayo sa iyo ang Diyos? God is everywhere. Baka yung loob mo malayo. O baka nakumbinsi ka ng sabi ng iba o ng sarili mong mga guni-guni na lumalayo nga ang Diyos sa iyo kasi makasalanan ka, kasi mali ka. Sabi ni Jesus dito sa kwento, the Son of Man came to seek and to save the lost. Hindi kanya pandidirihan, hindi kanya lalayuan, hindi kanya itataboy dahil lang makasalanan ka by the measurements of the law. Yun ang turo ng mga mahilig sa law. At yun ang takot ng mga under the law. But remember, Jesus came to set us free from the law and all the fear that goes with it. So there are personal hindrances one has to overcome. Katulad ni Zacchaeus, yung kanyang height, ang daming tao, siguro several layers thick along the narrow road, hindi niya makita si Jesus. Kung pagpipilitan naman niyang tumiyad o wala siyang magagawa kasi hindi nga siya ganun na may height. So, gumawa siya ng paraan. Tumakbo siya ahead para may oras pa siyang umakyat ng puno para pagdaan ni Jesus, nandun na siya, nakapwesto na. Gumawa siya ng paraan. Anong paraan ang kailangan mong gawin, kapatid, para makita mo si Jesus? Para maintindihan mo siya? Para maunawa mo yung turo niya? Meron kang dapat gawin. Yung iba, naku, ayoko po magbasa kasi tamad ako magbasa. Mula nung gumraduate ako ng high school, talagang hindi na ako nagbasa. Kailangan magbasa ka kasi nababasa yung mga katotohanan tungkol kay Jesus. Kung may language barrier, edi read in the language you're comfortable in. Hindi yung, naku, antukin po ako, first sentence pa lang nakakatulog na ako. Di simulan mo sa dulo, baka hindi ka makatulog kung pabaligtad ang basa mo. Inaantok ka pala pag regular na basa Maraming dahilan ng tao. Everybody who is not really willing to learn will have all the excuses. But she or he who is willing will find all the reason to do what must be done. Sa tinagal-tagal na ng inyong lingkod sa ministry, mahigit 4 na dekada na, nagsimula kasi ko noon, grade 2 pa lang. Kukompute kayo ng edad, no, dahil ang 4 na dekada. So anyway, isang masaklap na katotohanan ang nakita ko over time. Ang konti ng alam ng mga tao tungkol kay Jesus. Lalong-lalo na tungkol sa kanya mga turo. Bakit? Pero pastor, 30 years na po ako nag-church. 30 years. Sigurado yung 30 years na yan, paulit-ulit lang yung nadidinig mo. Wala namang bago. So yung first 3 months mo, nadinig mo na lahat. After that, repeat na lang lahat. Tama? Yung Pasko, repeat. Yung Holy Week, repeat. Repeat lahat. So kahit ang tagal-tagal mo dyan, di ka naman lalalim Paikot-ikot lang parang Ferris wheel. Pag hinto mo, nandun ka pa rin. Kasi nga, paulit-ulit, hindi talaga lumalalim. Natatakot ang mga tao na pag-aralan ng malalalim na bagay. Because it might require them to change their thoughts, to change their habits, to change their beliefs. Kaya ang konti-konti nang talagang nadadagdag kahit humahaba ang panahon ka-aaral. Pero yun din at yun. Napaka-importante mag-aral. Ang konti-konti ng alam. Kaya ang mga tao nabubuhay sa takot. Kaya ang mga ugali ng mga tao, ugali ng Pharisees. Kabihin mo pa na Christian church yung ina-attendan. Bible-based, Christ-centered. Ano pa ilagay mo lahat dyan ng mga description. Tingnan mo mga ugali. Mga ugali ng Pharisees, karamihan. Yung kaibigan ka lang habang holy ka by the standards of their law, pero pag na-fail mo na yun, hindi ka na friend. Nagpepiestahan ka na, i-judge ka na, puwera ka na agad. Nasaan yung Jesusness? Ang konti, kaya kailangan pag-aralan. So may sariling pangloob na hindrance. Then there are outward hindrances to really seeing and knowing Jesus. There's an outward hindrance. And in our story, it was the crowd. Hindi makita si Jesus dahil sa crowd na nakatakip.
Of course, the crowd can mean anything now because it can be a metaphor, a symbol of anything that disturbs you from seeing Jesus, understanding his message. In our story, the crowd would not let Zacchaeus see Jesus. The crowd could and would stand in the way. People could be the hindrance. Yung mga tao, yan ang sagabal. Hindi ka makapag-aral, hindi mo malaman kasi may taong pumipigil sa'yo. O may taong nagtatakip ng mata mo kasi ang gusto lang niyang makita mo, yung gusto niyang ipakita sa'yo. Yung binabawalan ka makinig doon, magbasa nito, manood noon, ang gusto niya, siya lang ang pakinggan mo, panoorin, para masolo niya yung utak mo. The people, the crowds, can be hindrances in seeing the real Jesus. Such crowds won't let you see Jesus as they block your view. Sagabal sila. Sila ang nando sa front, like the religious personages. Kuminsan, yung mga tao, ayaw nila sa Diyos kasi ang ayaw lang pala nila talaga yung preacher o yung teacher o yung mga members ng ganung mga sekta o religion, yung palang ayaw nila, hindi naman Diyos. Hindi lang nila ma-articulate in their own mind na ang tunay na ayaw nila, yung mga taong nakasagabal, kasi natatakpan ng mga tao ang Diyos. Natatakpan ng mga doktrina nila ang Diyos. Kaya yung mga iba, ayoko ng doktrina ng mga yan, ganon. Yung pala, hindi naman talaga galing sa Diyos. Invento lang ng sekta na yun. O, yun ang akala nila na sinasabi ng Diyos. Ini-interpret nila, ina-apply that way. Hindi pala. Pero nagiging sagabal sa mga taong hindi sang-ayon sa ganung mga katuruan. Meron mga hindi nila makilala ang Diyos ng lubusan dahil yung mga paraan, yung mga method, yung mga learning and teaching methods ang nakasagabal. Whatever the sagabal is, kung gusto mong really makilala si Jesus, climb your tree. Run your run so that you will see Jesus. Huwag kang papigil. If you really want to know and see Jesus, pero may hadlang, may nakatakip, gumawa ka ng paraan. Huwag kang mag-intay ng spoon feeding. Pag nagpapa-spoon feed ka lang sa teacher o preacher o leader, iding limit ng mind niya, limit mo na. Hindi ka na makakalagpas sa kanya kasi sa kanya ka lang kumukuha. Kung nag-aaral ka talaga, nagsasaliksik, plus nadadagdagan ang input niya sa'yo, di lalaki ng lalaki ang iyong pangunawa. So, mga pwedeng nakatakip kay Jesus, ugali o asal ng mga preachers, teachers, leaders, and followers. Mga religious sources, so-called religious scriptures, traditions, doctrines, dapat marunong kang mamili at sumala. Hindi lahat ng sinasabi ng mga taong salita ng Diyos ay salita nga ng Diyos. Marami silang sinasabi, nilalagay nila sa bibig ng Diyos para makinig ka at sumunod, pero ideya lang pala nila yun. Kaya marami mga religious activities and religious groups, napaka-manipulative, exploitative. Kasi ginagamit nila ang Diyos sa sangkalan para ituro nila yung talagang mga doktrinang galing naman talaga sa mga utak nila. Tapos ipinapasa nila, minamarket nila as God's ideas, and then marami mga tao, hindi nila ito maintindihan o ayaw nila, tuloy tinatanggihan nila yung buong package. At sa pagtanggi sa package na yon, sa religious package na yon, nasa samang tanggihan mismo yung Diyos. Kailangan magsaliksik. Paano ba natetest kung talagang galing kay Jesus ang turo? Di ba Jesus taught love? So loving ba ang turo? Loving ba yung application? Loving ba ang method? Kung hindi, di magduda ka na, hindi yan ang Jesus way. Kaya may Jesus filter. Kasi maraming nagpapanggap na ang tinuturo ay galing kay Jesus. Pwedeng isang word galing kay Jesus, tatambakan nilang 3 paragraphs sa kanila na, pagsasama-samahin nila and market it as the words of Jesus. Importanteng maghanap. Religious culture, practices, and styles could be that crowd that hides Jesus. So seek Jesus na madalas ay natatakpan. Halimbawa, makikinig ka, umattend ka na isang Christian gathering, pero ang turo naman hindi galing kay Jesus, galing kung kani-kanino. Ang closing and ending prayer lang yung may pangalan ni Jesus, yung gitna, hindi.
Yung gitna, puro law, puro condemnation, puro pananakot. Jesus says, do not fear. Tapos tinatakot ka. Jesus says, I have come that you may have life. Tapos puro mga death ang mga ipinapanakot sa'yo. Jesus accepts people who fall in the cracks. Yung mga hindi makasatisfy sa requirements ng Jewish law, minamahal niya, tinatanggap niya, tinuturuan, nire-restore, binubuo ang mga dinudurog ng mga relihiyoso. So, nasan yung Jesus teaching ko? Ang gitna ay puro law, puro legalism, puro Pharisiness. Pero ang opening prayer and closing prayer, kinakabitan ng pangalan ni Jesus. So akala mo tuloy yun na yung Jesusness. Manuri. Examine. Re-examine religious beliefs and traditions. Understand deeply. Keep knowing more and more. Keep knowing more deeply. Ang daming dapat at pwedeng malaman. Sadly, ang konti-konti talaga ng nalalaman. Kasi formula lahat yung binibigay. Kailangan ganito, kailangan ganon, nakakahon lahat. At dapat di mauuga, di madidisturb kung ano man yung religious culture ng isang grupo. Kaya sabi ni Jesus, you want to pray, go to your room, pray in secret, pray in private. Mas marami kang panahon makipagtalastasan sa Diyos, mas maraming space na madidinig mo ang tinig ng Diyos in your heart, at mas maraming paraan para mas maunawa mo ang Diyos in ways that are above, beyond, and outside of the temple, of the religious institutions, outside of the control of the religious leaders. Kailangan merong one-on-one correspondence with the Spirit of God. Matthew 7:7-9, ask, and let's apply it now for knowledge, understanding, and wisdom. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. For everyone who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Lahat ng tao, inaanyayahan ni Jesus na humingi. At sabi niya, kayo bibigyan. There is so much more to know and understand. Kahit ganitong mga preaching, ang hirap magturo ng talagang malawak, malalim, mataas, kasi limited ka eh. More or less, 40 minutes up to 1 hour. Anong maituturo mo dun? Anong madidiscuss dun? Hindi ka pwedeng lumalim. Pwede mo lamang buksan yung isip ng mga taong, ayan, may nalaman tayo. Ibig sabihin, marami tayong hindi alam kanina, ngayon nalaman na natin. So that's a clue. Ang dami-dami pang dapat malaman. Na hindi mo lang alam ngayon, kaya hindi mo alam na hindi mo alam. Pero ang dami nun. Dapat talaga mag-aral. Don't presume you already know the deep things of God. Pati sa mga tanong kumisan, may mga nagtatanong sa Facebook, may mga nagtatanong sa personal encounter, malalaman mong napakababaw ng pagkakilala ng mga tao kay Jesus. Kasi ang nakatakip yung crowd, ang nakatakip yung Pharisees, ang nakatakip yung mga religious teachings, leadings, mga kung ano-ano, mga doktrina, all claiming to be from God. Kaya mahalaga, manuri. There is something inside of you. The Spirit in your heart will tell you kung iyan na nga ba yun. Pag mayroon kang discomfort, para sa ganito ba yun? Bakit gano'n lang yun? Dapat clue yun na maghanap-hanap ka pa, mag-aral-aral ka pa. Huwag mong iasa sa teachers and leaders yan. Kailangan personal study. Kasi nga, gagawin mong limit mo yung limitation ng tinatanong mo. Pwedeng siya dagdag, pwedeng siya mag-lead, pero hindi siya yung all the way magiging source. Duty ng bawat isang anak ng Diyos na kilalanin ang Diyos in a personal way. Often, sectarian theologizing oversimplifies complex truths with formulaic dogma, with codified statements of faith, with sectarian agenda. Yung dadalo ka pa lang sa isang kongregasyon, nandun na yung statement of faith sa kwadro. At kailangan yun, tanggapin mo na. Sabi, gusto ko pong maging member ng church na ito. O eto ang ating statement of faith. O basahin mong lahat, pirmahan mo na tinatanggap mo. Teka po,
Di ba, nagme-member pa lang ako, wala pa akong alam. I am not in a position to sign that dahil hindi ko pa alam ang alam ko at hindi ko pa alam kung anong hindi ko alam. So bakit kailangan tanggapin ko na yan? Aba, kailangan mo tanggapin yan kasi wala tayong pwedeng ituro at pag-aralan. Nalabas dyan. Eh di sumasali ka palang, kinukulong ka na. Kinukulong na yung isip mo, kinukulong na yung paniniwala mo. Dapat, di ba, bukas para pumasok ang liwanag at maintindihan yan. Often, sectarian theologizing manipulates belief systems. Kaya magtataka kayo, iisa naman yung Biblia, bawat ibang sekta, iba-iba turo. Nag-aaway-away pa yan, nagkakagulo-gulo. Makikita mo sa Skyway, may 3 nagsasabunutan. Ay, mga Diakonisa pala ng iba-ibang sekta. Kasi magkakaiba sila ng paniniwala at turo tungkol sa the same verse. Doon pa lang, mag-isip-isip ka na. Bakit di sila magkasundo-sundo? So, walang talagang absolute truth na that works in all of these people. So, you find your truth. You compare and you study. And you ask the Spirit to guide you how to operationalize those teachings in your life. Huwag iasa sa iba kasi sila nga, hindi rin magkasundo-sundo eh. Mahalaga. Take it upon yourself to learn. Often, sectarian theologizing hides truth beneath layers of religious gobbledygook. Ang dami-dami mga religious terms, terminologies, blah, 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 hindi mo talaga maintindihan. Amen ka na lang. Kasi ano ba talagang ibig sabihin yung mga pinagsasasabi nila? James 1:5, kaya in-apply natin sa sabi ni Jesus na ask. If you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. To know more, ask God. Pwede bang diretso? Of course, masagada nga diretso. Pinangako naman niya I will guide you, I will teach you. The Spirit is sent to teach and guide us. Certainly, people, teachers, leaders, yung mga aral, can contribute so much to our learning, pero huwag iasa lahat sa kanila. May mga personal biases din sila. May mga personal hugot din yan na biglang mapapasama sa theology. Kailangan suriin. Ask godly people with great knowledge and wisdom, but assure teachers who hold great knowledge that you could accept high instruction. Gaano kalaki ang gap ng alam ng mga tunay na nag-aaral na leaders doon sa alam ng common members na uupo-upo lang dyan, nakikinig-kinig, amen, amen. Gaano kalaki ang pagkakaiba ng alam ng mga tunay na nag-aaral, na nanaliksik sa mga common believers. Kung ibig nyo, mga kapatid, na turuan kayo ng talagang marunong, bihasa, nag-aral, but it doesn't mean always better, ha? Pero siyempre, meron namang advantage yung nag-aral, yung nagsaliksik, may experience, mahabang panahon. Kung gusto nyong maturuan kayo, iparamdam nyo na hindi nyo siya kakagatin pag tinuruan niya kayo ng isang bagay na hindi nyo malunok. Kasi kung minsan, ang mga tao tuturuan mo, pag medyo lumabas sa dati na nilang alam, o kaya hindi tugma sa nauna ng nanirahan sa loob ng utak niya, magagalit sa'yo, tutuklawin ka, kakagating ka, kakainin ka ng buhay. Kasi ang mga tao, ang gusto lang nilang marinig, yung dati na nilang naririnig, na hindi na nila kailangan pag-isipan pa dahil matagal na nilang nilunok. But if you really want to grow, make it known to those who know more than you do that you are ready, willing, and able to learn, no matter how uncomfortable it might be. No matter how difficult it might be in matching your previous level of consciousness and knowledge to that which might come if you listen to teaching. Be kind and assure your teachers that you would not take it against them if they led you out of boxes, if they gave you pearls of great value. Alam niya ni Jesus eh, kasi ang dami niyang alam. Pag nagtuturo siya, binabato pa nga siya ng marami. Tinatawag pa siyang demonic. Tinatawag pa siyang prince of demons.
Kasi nga yung mga taong may konting alam, na akala nila, punong-puno na yung utak nila at alam na nila yon, lahat ng madidigdi lang kakaiba o bago, ilalabel nila agad as demonic at magagalit doon sa teacher. Sabi ni Jesus sa Matthew 7:6, don't waste what is holy on people who are unholy. Don't give the sacred to dogs. Now, mga dog lovers, nung araw kasi, lalo sa ancient Israel, pigs and dogs were considered unclean. So read it from that point of view. Siyempre, sa pagpapalit ng culture, sa pagpapalit ng lugar at panahon, naiiba kung ano yung unclean at clean. Hindi na ngayon symbol ng uncleanness yung dog, especially to dog lovers. But ang ibig sabihin lang nun, huwag niyong ibibigay sa mga hindi karapat-dapat. Ang mga dakila, matatayog, matataas na bagay. Don't throw your pearls to pigs. They will trample the pearls, then turn and attack you. Bakit mo nga naman bibigyan ng perla sa mga baboy? Ang gusto nun ay kanin baboy. So pag binigyan mo yung ganong klase ng utak ng mga precious wisdom and knowledge, hindi nila ma-appreciate. Magagalit yun. Pag tatatapakan nila yung pearls mo hanggang magkadurog-durog, tapos babalingan ka para kasalakayin. At gano'n ang trabaho ng maraming mga tao na pag binigyan mo ng matataas, matatayog na karunungan, nagagalit, mamasamain, at tatawagin kang demonic. Trabaho yon ng mga ganun ang utak. People who are not ready for profound truths could attack the messenger. That's why messengers who are unsure of people's capacity or willingness to learn more deeply take Jesus' warning and keep the precious pearls out of sight in the highest shelves where children could not reach them. Sayang kung merong taong maraming inaral, maraming karunungan, tapos sa takot na kagatin mo, hindi ka tinuturuan. Dapat i-advertise mo, iparamdam mo, I'm ready, I'm open for learning, para makinabang tayo sa karunungan ng maraming tao na binibigyan ng Espiritu Santo ng kakayahan dahil naghahanap sila. Bakit ba sila mas maraming alam? Dahil ba mas magaling sila? No. Mas marami lang siguro silang ginawang paghahanap. Kaya mas marami silang natagpuan. Kasi ang sabi, ask and it will be given you. Seek and you will find. So balik sa kwento kay Zacchaeus. Hindi niya makita si Jesus. Marami mga tao. Ayaw siyang pasingitin. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. So there was a strategy, there was a plan. He ran ahead and he climbed his tree. You have to climb your tree to see Jesus. If you want to see, you've got to do something. You remember ang promise, seek and you will find. When Jesus reached the spot, very dramatic, very cinematic. Hindi mo alam kung saan mo ipipwesto ang camera, sa baba o sa taas o drone. Pero nakasalalak siya doon sa sanga, dumaan si Jesus, tumingala. Sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan, sa bahay mo ako manananghali. Can you imagine that? When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Zacchaeus chose to see Jesus. Now Jesus sees him in turn. Jesus looks at Zacchaeus and lets Zacchaeus see him up close. Pupunta ako sa bahay mo, magkakasarilinan tayo. What privilege! What did he do to deserve it? He acknowledged his need for Jesus by humbly climbing a tree. You've got to eat your humble pie, and you will be rewarded. Jesus could tell. Jesus knew. Jesus called him by name, chose to be with him, because Jesus honors sincere seekers. Apply this in spiritual ways. If you want to know Jesus, overcome your obstacles.
2 Corinthians 12:9, my grace is all you need. The power of Christ can work through me. Walang imposible. Walang imposible. You're isolated. People around you judge you or misjudge you. You have obstacles, but do your part. Climb your tree. God will honor your intention. Philippians 4:13, for I can do everything through Christ who gives me strength. I can learn everything through Jesus who gives me knowledge and wisdom. Communicate your desire and willingness to learn. Matthew 7:7-8, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be opened for you. For everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be opened. Apply this to seeking knowledge. Kayo ba may mga tanong tungkol sa Diyos, tungkol sa inyong buhay, tungkol sa spiritual life, na hanggang ngayon tanong pa lang, wala pang sagot? Maghanap. Seek, and you will find. Huwag makontento na hindi mo naintindihan. Lagay na lang sa ilalim ng unan, tabunan ng mga kung ano-ano. Hayaan mo na nga. Kung meron kayong tanong, itanong nyo ng itanong. Itanong nyo sa marunong, itanong nyo sa hindi marunong. Ano naman ang malay mo, may alam pala siya na hindi alam ng mga nag-aral. Pero maghanap. At huwag nyo kagatin yung mga ang sagot, ayaw nyo. Para magbukas ng kanilang bibig yung mga merong laman sa loob ng utak. And look at Jesus in the eye. Zacchaeus must have fixed his gaze on Jesus. And Jesus did likewise. Then sabi ni Jesus, bumaba ka dyan. What do we do? Go near when called. Because Jesus could be calling you many ways. Hindi ka naman lagi nasa itaas ng puno at tapos tatawagin ka pababa. Minsan tinatawag ka ni Jesus through somebody's message, somebody's text. Minsan through an observation that you have made about something. Maraming paraan na tinatawag tayo, pero nakikinig ba tayo at bumababa ka nga ba? Kung sinabihan ko na ni Jesus, bumaba ka, pupunta ako sa inyo, ay, mahirap pong bumaba, bukas na lang. Paano? Lalampasan ka na. O pumunta tayo sa inyo, ay, naku, marumi po sa amin ngayon, saka na. Hindi ako handa. Pagka tinawag ka, dapat sagot. Do what it takes. Because there's going to be a great blessing. Go near when called. Receive Jesus in your house, which also means in your heart, which also means in your mind. Marami siguro sa atin dito, pag tinanong ko, kailan nyo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? And they will give me a date. Maybe last month, last year, 10 years ago, 20, 30, 40 years ago. You will have a date. Okay, tinanggap si Jesus. Pero bakit nabubuhay ka pa rin sa fear? Bakit puro guilt pa rin ang laman ng utak mo? Bakit puro doubt? Bakit puro question? Tapos puro pag-judge sa kapwa, puro pamimintas, puro pakikipaglabanan sa ibang relihiyon. So ano talagang tinanggap mo? Kasi pag tinanggap mo si Jesus, ibig sabihin tinatanggap mo yung katuruan niya. Ang katuruan niya, restoration, forgiveness, goodness, love. So dapat kasama yun na tinatanggap, hindi lang yung name. So, suriin, tinanggap mo nga ba talaga? At ano ang tinanggap mo? Kasi, dapat namumunga yan. Kung ano itinanim, yun ang dapat bunga. So, anong bunga? Review. There is so much more about Jesus that we must not only receive in name, but really live and practice. At pag ginawa natin yun, doon lang natin nabukuha yung bunga na peace. Peace, napakahalaga niyan. Kung nakaranas na kayo ng mga panahon na walang peace, napakahalaga ng peace. O rest na offer ni Jesus. Rested na ba talaga kayo? Yan ang offer niya. Ano ang pinapayagan nating pumagod sa atin? Tuloy, hindi matuloy-tuloy yung rest na yan. Receive Jesus' teachings. Screen and filter out teachings that are un-Jesus, that are masquerading as Christian teaching. Na ang bunga sa iyo ay yung kabaligtaran ng rest, kabaligtaran ng peace.
Salain yan. Kung anong pinapaniwalaan mo, yun ang maghahari sa utak mo, sa puso mo, at sa buhay mo. So salain mo rin yan. Matthew 10:40, anyone who receives you, receives me. And anyone who receives me, receives the Father who sent me. Can you imagine what it means to receive Jesus? You also receive the Father, the Most High God, Creator of the universe, Sustainer of life. Ang dami-dami mong matatanggap, kakambal ng pagtanggap mo kay Jesus. Pero nangyayari ba? Kaya sabi ko, review. John 1:12, but all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. In the religious discourse, contestable pa sa marami kung anong ibig sabihin ng to receive Jesus and be a member of God's family. But you may want to apply other ideas of how it could mean to receive Jesus and be with God and be in eternity. You could join God's family when you subscribe to and change into the teachings, the idea, meaning the frequency, the vibration and energy of God through Jesus. Ano yun? Parang nosebleed. Kung nag-nosebleed ka, huwag nyo nang pansinin. Move na tayo to the next sentence. Pero may makaka-pick up din yan, hari nawa. God is eternal. What is eternal? Is energy, frequency, vibration. Lahat ng mga makabasa mo sa physics at sa quantum physics. Kasi God din naman na gumawa ng lahat ng yan eh. So you want to enter eternity, go into situations that are eternal. And that is love. Love is eternal because God is love. There is something miraculous that happens when you love. And when you enter the realm of love, you vibrate in the vibration of the divine. Your frequency follows the frequency of the eternally divine God. Kaya nagkakaroon ka ng eternal life. But then again, dapat pag-aralan yung mga bagay na yan. Kasi hindi siya madaling ma-appreciate. But study. John 14:23, Jesus replied, all who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. Can you imagine Jesus and the Father, the Most High God, residing in you? Kaya sabi ng Scripture, you are the temple of the living God. Kaya sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you. Tigilan mong hanapan sa mga bundok, mga ibabaw ng bundok at mga libis. Tigilan mong hanapin sa mga templong bato. Dahil sabi ng Bible, God does not live in temples made by man. But you are the temple of the Holy Spirit. God lives in you, the Spirit lives in you, and the kingdom is in you. So gusto mo talagang hanapin si Jesus, look inward. Travel inward. Kasi siya na ang may sabi, the kingdom is in you. Sabi niya, huwag kang tumingin doon, huwag kang maghanap doon, wala yun doon. Nasa'yo. Anong kahulugan nun? Unawain. Kasi kahit punta ka ng punta sa mga pilgrimages, punta ka ng punta doon, punta ka ng punta doon, hindi naman yun ang sabi ni Jesus eh. Sabi niya, the kingdom is in you. Very profound. When you know Jesus, you will know you are understood by God. And when you know that you're understood, you know that you're accepted and loved in spite of who you think you are. True faith in Jesus makes you accept yourself, not deny yourself. Because Jesus accepts you. Jesus rejects no one. So why will you reject yourself? Why will you reject others? Surely there is improvement that we should do in our lives. Surely we should grow. But you begin by accepting yourself. And then from there, you begin the work of restoration, of growth, of development. But you begin with acceptance. That's also how you begin with others. You begin by accepting them. Yun naman kasi mga relihiyon, yung mga conservative religiosity, puro rejection ang alam. May youth camp, mga young people, a-attend ng extended retreat called camp. Yung mga members ng church sa kabataan, magdadala ng mga kaibigan nila.
Tapos makikita nung mga mahihigpit nilang leader, oy, bakit yung dala-dala mo, ganyan ang buhok? Bakit ganito style? Bakit ganun ang damit? Hindi sila pwedeng sumama sa camp. You mean to say, magsisimula pa lang siyang mag-camp, ina-expect mo na perfectly magsusut siya sa yung mga mold? Can't you just accept people at the start and then begin to have commonality with them so you can begin the restoration work that Jesus likes you to do? Pero hindi, ang simula agad, rejection. Pag nagkakamali ang tao, reject agad, imbes bigyan ng oras na ma-restore. So sabi ni Jesus, come down, Zacchaeus, I will eat at your house, I will stay at your house. Eh di ba ang daming ang tao? All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. Ibig sabihin, kung sila lang, hindi nila papapasukin sa bahay nila. At lalo hindi nila papayagan si Jesus na pumasok sa bahay ng Zacchaeus kung sila lang ang masusunod. Ganyan ang gawa ng mga relihiyoso na yan. No? So, sasabihin itong iba, uy, bakit naman pinapatugtog nyo sa banda nyo yan? Ba't gano'n ang buhok? Talaga, hindi pwede. Parang, uy, pupunta sa bahay ni Zacchaeus, makasalanan, parang mali. Merong mga, bakit yung pinapayagan mag-serve yung ganyan? Di ba may ganyan yan? May ganun mga issue. Kung mabuti ka nagsiserve para marinig niya yung salita at matuto siya at baka magbago. Kesa ipupuwera mo na, saan mo dadalhin? Tatapon mo. Anong klaseng mga asal yon? Based talaga sa Pharisees. The un-Jesus deeds of Pharisees, marami. Pero kasali yung utos na judge, criticize, complain, oversimplify, bad, good, wrong, right, black, white. Ang dami-dami ang gray areas na dapat mas careful ang pag-aaral mo. Hindi ganun kasimple. Because many people fall in the cracks. Many people fail the test because your standard is impossible. So what do? You minimize and trivialize, you demonize, disqualify. If they had their way, the Jews would have disqualified Zacchaeus from receiving Jesus at his house. They would have prevented Jesus from entering Zacchaeus' house and from letting Zacchaeus get near him. Kasi yun ang kanilang culture. Culture of rejection, culture of exclusion, hindi inclusion. Modern-day Pharisees disqualify sinners from the presence of Jesus, even from the attendance in church or certain church activities, as if perfect moral uprightness was a requisite or was possible. Kaya yung iba, baka naman hindi ako pwedeng sumali dyan kasi ganito, ganun ako. So ano, sino pwedeng sumali? Yung perfect na. At kung perfect na, hindi na kailangan sumali. Bakit sasali pa? Modern-day Pharisees disqualify sinners from the ministries of Jesus, meaning the church ministry or church work. Modern-day Pharisees disqualify the unclean from church ministries and service as if merong clean enough to serve. Pag may nagsasabi, huy, sinner yan, ba't pinapayagan mo mag-serve? You mean to say, lahat ng nagsaserve na yan, sinless? Pag sinabi mo, hindi pwede ito kasi sinner, edi dapat lahat na nagsaserve na yan, 100% yan, sinless? Meron bang ganon? O hindi pa lang sila napag-iinitan at napapansin? Ano ba ang tingin mo sa ministry? Something that you do when you're already perfect? Or something that you do so that you could get nearer and nearer to the perfection of Jesus? Eh, pag i-disqualify mo yung imperfect, yung may sin, sinong qualified? Meron kaya? Aba, pag meron, sambahin na natin siya. Isa na siyang mahal na poong Diyos kasi perfect siya. As if clean talaga yung mga tumatayo or authorized to serve. Tapos biglang sasabog sa'yo na parang bomba. Ay, ang dami palang himala nitong leader na to. Kaya lang ngayon lang nabisto. Walang ganun. Unless you want to pretend na may ganun at ganun ka. Sige, mag-pretend ka at itapon mo ang Romans 3:10-12 that says, no one is righteous, not even one.
Madalas kong marinig yan mga kapatid, in my more than 4 decades of ministry, may magtatanong, uy, bakit mo pinapatugtog yan? Mahaba buhok. Ang gusto mo, kalbo. Pwede rin yung kalbo, pero anong kinalaman ng buhok sa pagtugtog niya? Malay mo nga makakatipan ng gitara yung mga buhok niya para mas maraming matugtog. Bakit ganyan? Bakit ganun? Ini-impose nila kasi yung law, religious law, sa local church sa Corinth, nung panahon ni Paul. Corinth naman yun. Uy, bakit yung babae niyo mahiksi buhok? Bakit siya tumatayo sa harapan? Sige, hintayin natin humaba buhok niya. Maghintay tayo ng 10 months para siya patayuin. Ang mga babae kasi nun sa Corinth na mahahaba buhok were associated with, maiksi ang buhok, were associated with prostitution. You know, Corinth was a city by facing 2 oceans. So, may mga pier. Pag may mga pier, may mga marino. Pag may mga marino, syempre may mga hospitality girls dyan. Minsan yung mga barko, dadaong lang sila 2 days, 3 days. Minsan oras lang to unload. Syempre mga marino, mayroong break sila. May pahinga sila sa kate, sa lupa. Maghahanap ng mga babae yung iba dyan. Kung yun ang trabaho mo, alam nga namang magpahaba ka pa ng buhok, magpahinhin ka pa, nakaalis na yung barko, wala pa nangyari. So yung mga prostitute, nagpapaiksi sila ng buhok para i-advertise sila yung trade nila, para wala nang ligawan, direct to the point. So, ang problema, marami mga ganong babae na nag-join ng church sa Corinth, naging mga mananampalataya, pero they kept their trade. Maiksi pa rin yung mga buhok nila, hindi hairstyle, kundi advertisement of a trade that they are holding on to. Kaya nagagalit si Paul. Pag sinasabi niya, kayo mga babae, dapat mahaba buhok nyo, para niya sinasabi, huwag kayo mag-prostitute. Hindi talaga sa number of inches na haba ng buhok mo na susukat yung kabanalan. Maraming ganun hindi natin naiintindihan yung context ng mga utos. Ikaw naman, distant in time and place, ipipilit mong i-impose sa Kambaog, Bulacan. Yung itinuro sa Corinth, mawala ka na sa context, magiging cruel ka na, unkind ka na. Kaya kailangan nga, di ba, mag-aral. Mag-aral. Hindi ka lunok ng lunok dahil nakita mo, may ibig sabihin yan may context. So, no one is righteous. Romans 3:23, we all fall short of God's glorious standard. Yung nagpa-fall, sino? All. We all fall. Panapanahon lang. Kung strong ka ngayon, pasalamat ka sa Diyos. Hindi ka nagpa-fall, pasalamat ka sa Diyos. Pero yung mga moment na may kapwa ka na nagpa-fall, nasa low moment, nasa weak moment, huwag mo naman tadyakan, huwag mo tapakan. Tulungan mo para makatayo uli. Yun ang gusto ng Panginoon. Modern day Pharisees, like the ancient ancestors, are selective about sin. Pag sinasabi nila, living in sin, usually sexual sin yun. Gigil na gigil against certain sins, but blind and numb to many other sins, especially theirs, like judgmentalism. May sasabi sa'yo, bakit mo yan pinapakanta, living in sin? Di na-judge mo, di living in sin ka rin. Magkaiba lang yung sins nyo, pero pareho kayong sinner. There are people who are living in hypocrisy. Yun nga mga religious na hypocrite, mas napapagalitan pa ni Jesus kesa doon sa mga outwardly sinful yung living by the standards of the law. Mga ayaw nilang patugtog ito, pakantahin yun, pagturuin yun, but they are living in unkindness, in cruelty to others, especially sa mga iba yung paniniwala, to materialism. Ang daming relihiyoso, galit na galit sa sin, pero under naman sila ng sin of peraness, puro pera. Yung galit na galit sila doon sa kung ano-anong uri ng sin. Paano yung sin nila, hindi nila napapansin. Pare-pareho lang yan. Iba-iba lang ng mukha at anyo. Sobra kang kapal pag nag-judge ka ng sinners. Dahil alam nga namang wala kang sin talaga. Ano nga ba? Ikaw nga ba? Ang poong may kapal? So dapat, hindi ganun. Hindi mo kukonsintihin, hindi mo ipagtutulakan, you encourage gumawa ng mali. Pero huwag mong tapakan, huwag mong hiyain, huwag mong saktan. Dahil victim na nga siya ng nangyayari sa buhay niya. Tapos, papalalain mo pa. Balik kay Zacchaeus. Ay, siya nga pala, may Zacchaeus nga pala tayong kwento.
But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, look, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Kita nyo ang nangyari? Sa isang iglap, marami magkakapera. Bibigyan sila ni Zacchaeus. Yung mga dinaya niya, di ba tax collector nga siya, siyempre may record siya, so alam niya lahat ng dinaya niya. Sabi niya, isusoli ko, may interest times 4. Ang daming na-restore, hindi lang siya, kundi pati yung mga biktima niya. Zacchaeus must have long wanted to do this, been waiting for this chance that the teachers of the law and Pharisees denied him, did not give him. Zacchaeus must have been ready for Jesusness, but just never received it from the religious system. Inside everybody, there's that godliness that only needs space to grow in, time to gestate, Jesus or Jesusness to nurture. Lahat ng tao may nakatagong anghel na pag hinimas mo ng tama, lalabas at lilipad at lalago. Pero bawat tao din may nakatagong demonyito. Pag pinitik mo, lalabas ang pangil. So, hindi siya ang point, kundi ikaw, anong ginagawa mo sa kapwa mo? Bakit siya nagiging halimaw? Anong ginagawa mo? Bakit siya bumubuti? Bakit siya gumaganda ang kalooban? Meron tayong pananagutan sa isa't isa na ang palabasin natin yung maganda, yung mabuti. At kung pwedeng tumulong tayong ilibing, ibauna, limutin yung hindi maganda, yun ang gawin natin. Pero bakit lagi mong pipitik-pitikin, kakanti-kantiin yung makakapagpalabas ng pangit? Merong, pastor, yung asawa ko po, lagi ako sinusuntok. Wala kang ginagawa? Wala po. Di ka nagbubunga nga? Konti po. Ibig mo sabihin, tahimik na tahimik ka, pagdating niya, bigla ka niya susuntokin ng walang kadahilan. Aba, pag ganun yun, baka kailangan psychiatrist, baka kailangan patingnan. Pero tingnan mo rin ang sarili mo, kasi kung minsan nakaka-provoke ka rin. Pero hindi naman kasalanan ng mga babae yun, kasi kahit ano na dapat na bunganga niya, hindi mo naman dapat suntukin, di ba? Pero madalas hindi natin nakikita na napapalabas natin yung mabangis sa tao dahil sa ating behavior. Hindi lahat, meron talaga mga babaeng wala naman talaga ginagawang makaka-provoke, pero ganun talaga yung asawa. Yun ang mga dapat igapos. Pero lagi nating tingnan, ano bang ginagawa ko dito? Ba't siya ganun? Nanay, anong ginagawa mo sa anak mo? Bakit nagiging suwail? Bata, bakit nagiging mahigpit sa yung nanay mo? Palit ng palit ang allowance mo. Bakit? May ginagawa ka siguro. Dapat nating tingnan yun. We inspire people around us to be the angels that they are meant to be, not the demons that they should not be. Meron tayong effect sa behavior ng ating kapwa. Lalo yung mga mag-asawa, you are in this permanent relationship, investan nyo na lahat ng mabuti para yung buti niya rin ang lumabas. Hindi yung nakikita kayo, away ang kakauwian. Sayang naman, hindi naman kayo maghiwa-hiwalay dyan, nag-aaway pa kayo, di sayang ang miles. Do something to make your life nice. At si Jesus, yung pagtrato niya kay Zacchaeus, lumabas yung buti niya. Lumabas yung ganda ng kalooban na walang chance ipakita kasi walang nagbigay sa kanya ng chance. The people would have disqualified and prevented Zacchaeus from ministering to Jesus, from ministering for and with Jesus, but Jesus allowed it. Napabulalas tuloy si Jesus. Can you imagine yung tao kalahati ng kayamanan ibibigay sa mahihirap at lahat ng dinaya ibabalik niya times 4? Di halos wala nang natira sa kanya. But Jesus said to him, today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. So hindi lang yan salvation from hell, kasama ang salvation from being misunderstood. Salvation from judgment and condemnation, from exclusion, inferiority,
self-imprisonment. Can you imagine kung ano mangyayari sa social standing nitong si Zacchaeus dahil bibigyan niya ng pera yung mahihirap doon sa lugar niya? Hindi na siya excluded. Isosoli pa niya yung nadaya niya sa mga dinaya niya, edi babalik ang loob nila sa kanya. Everybody gets healed. Just because Jesus gave attention to this man. Konting pansin lang kumisan. Sapat na dilig, pataba at alaga para mamunga ang isang halaman. Sabi nga ng kanta, di ba, kahit konting pagtingin, malaking bagay na kung manggagaling sa iyo. So huwag niyong ipagkait. Huwag na muna kayo magtinginan ngayon. Nakatingin kayo doon sa malayo, hindi na ba kayo tinitignan? So, pagtingin, mahalaga. Huwag ipagkait. You inspire people to be their better versions of themselves. At yung mga salvation na yan ni Jesus, also salvation from personal mistakes and from disqualification to serve. Let people serve if they want to serve. Issue na niya between God and herself or himself, yung issue nyo na sin niya. Bahala sila mag-usap. Hindi naman ikaw ang Diyos eh. Bahala sila. Pero huwag nyo silang pigilang maglingkod. Kung minsan yung paglilingkod lang nila nagiging paraan para sila man makarecover. Ba't ipagkakait? Para ka naman dudumi. Pagka may tumugtog doon na sa tingin mo, sinner, dudumi ka ba naman? Unless dati ka nang marumi. Pero dapat hindi ganun. Loving, kind. Zacchaeus was reinstated as a son of Abraham. And he was sought, found, and restored by Jesus. Mga kapatid, at this point, may Zacchaeus ba sa buhay nyo na naghihintay lang na pansinin ninyo? Tingalain at sabihin, come, let's spend some time together. Let's be together. Let's eat together. Ang hinihintay lang ay konting-konting pagtingin para yung gustong-gustong buti na gawin, magawa. Sino yun? Isipin nyo. Madalas hindi yun malayo. Sariling asawa o anak o magulang o kapatid. Huwag ka nang lumayo. Right now, chances are, meron kang Zacchaeus na naghihintay lang na pansinin mo. Gawaran mo ng pagtingin at pagmamahal, pag-unawa, pagtanggap, at yun ang magpapabago sa kanya. Hindi sermon, hindi paggalit, hindi parusa, kundi pagmamahal. Because love changes people. That's why God is love, and that's why Jesus is love. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Nakakapagod mag-condemn. Nakakapagod mag-justify. Mag-justify na lang tayo. Nakakapagod na mag-reject. Nakakapagod mag-accept. Mag-accept na lang tayo. Pareho lang nakakapagod dyan. Do the work of Jesus. Do not condemn others. And do not let others condemn you. Mga kapatid, huwag magbait-baitan, huwag magpaapi sa mga church bullies. Huwag niyong payagan na i-condemn kayo ng mga Pharisees. Huwag niyong payagan na lagi kayong panlisikan ng mata, pakialaman, bantayan, ipulis ng mga religious police. Huwag niyo rin yun payagan. Because Jesus wants you free. Not only from the devil, but from the religious people who are like the devil in their behavior. John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. God is love. God is eternal. Jesus is love. Jesus is eternal. Jesus is the way. Love is eternal. Love is the way. God, Jesus, love is the way to eternal life. Balik-balikan nyo yan kung nosebleed. Those that are loved by God, those that love God and others, receive and enter the frequency, vibration, and energy of love, which is eternal. I-quantum physics nyo yung mga pag-unawa ng verses, I tell you, profitable.
Pero kung ano yung quantum physics, nakakain ba yan? Huwag na. Magbasa ka na lang ng ganito. Saka na, bukas na. Pero meron ready na for that. Go and proceed. Proceed. Kasi maraming paraan to know God. Hindi lang isa. Uy, siguro nagko-quantum kayo mga pumapalakpak dyan, ano? Alam nyo kasi, kung minsan meron kang hindi maintindihan, tapos, sige na lang. Pero maraming paraan ng pag-unawa. Buksan yung isip nyo. You know why science, I love to say, could be God's last prophet? Because the truth of science is true in any religion, in any tradition, in any race or situation. Gravity is always gravity. EMC square is always EMC square. Velocity is always velocity. Buoyancy is always buoyancy. Kahit anong relihiyon mo. Why? Because God is the author of natural law. God created the physical universe and God created all the laws. Gusto niyong maintindihan ng Diyos through chemistry, do it. You will be able to do it. Lalo naman, pag gusto niyong maintindihan ng Diyos through arithmetic and math. Yung mga formulations, kahit anong gawin mo, hindi maiiba yung formulation na yan. Kasi nandyan yan, inilagay yan ng Diyos. So, hindi lang sa religion makikilala ang Diyos. Hindi lang sa religious tradition. Hindi lang sa religious scriptures. Go to the laws of nature and you will find the laws imprinted there by God. That's an avenue to understand God more. Huwag limitahan. Mark 12, 28 to 31. One of the teachers of the law asked him, of all the commandments, which is the most important? Ang halaga ng tanong, di ba? Kasi ang dami nilang commandments eh. The most important one, answered Jesus, is this. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this. Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Para kang tinanong, ano po ang greatest theology? Love. Ano po ang pinakamahalagang baptism? Immersion, sprinkling, pouring? Love. Ano ang pinakamahalagang kainin na sa Lord's Supper? Merong lebedura o wala? Wafer, bonete, na pandekoko? Love. Yun ang greatest teaching. Doon ka mag-focus. Kasi yung mga ibang religious teaching, away ang susuungan mo dyan eh. Hindi yan masettle-settle. 2,000 taon na hindi yan na-settle. Don't think masesettle mo yan ngayon. Pero sabi ni Jesus, focus on what's important. Love. Love is high religion. Kaya sabi niya, I was hungry, you fed me, go to eternal life. I was in prison, you visited me, inherit eternal life. Love. Why love? Hindi nababaliwala si Jesus, because siya yung author ng love. Siya yung nag-articulate ng love. So, hindi siya natatanggal sa equation. Pero, ino-operationalize lang natin. When you love, you enter the vibration, the frequency, the energy of the divine who is eternal. There is something that happens when you love. Kahit hindi mo naiintindihan yung mga religious theologies, when you love, you are obeying the highest command. How can you go wrong? 1 Corinthians 13:13, the greatest is love. Love must be the primary teaching and work of the Jesus Church. And Jesus went to Jericho exactly for love, to love. And because Zacchaeus felt the sincerity of that love, he also became loving. Who will part with his wealth na ang tagal-tagal niyang inipon kung hindi nagkaroon ka ng higher priority, a higher frequency, a higher consciousness, which is love? Aspire for that. Hindi ka makakarating sa kataas-taasan sa mga doktrina at ritual-ritual. Pag umiibig ka, tinatanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, at umiibig ka sa kapwa, dun ka makakarating. Sabi ni Jesus, the greatest is love. Yan, kayang-kaya mong gawin kahit hindi ka nag-i-specialize sa kung ano-ano mga pag-aaral. Paano daw makikilala ang mga tunay na naniniwala kay Jesus? By this, everyone will know that you are my disciples
if you love one another. Nakakita na ba kayo ng mga relihiyoso na nag-aaway-awayan, nagbabangay-bangayan, to the point nagmumurahan, nag-aaway-away dahil sa doctrine? Paano mo i-justify yung pagiging doctrinal mo kung hindi ka loving? Ang highest doctrine is love. So sa pakikipag-away in the name of doctrine and religion, dinidisqualify mo agad ang sarili mo na matawag na godly. Know a church by its love. Hindi yung nakasulat na statement of faith. Dali-daling isulat yan pero nangyayari ba? Join a church, a fellowship, a community for its love. Like Zacchaeus, seek Jesus. Huwag ipagsiksikan ng mga sarili mo sa Pharisees. Nakita niyo si Zacchaeus? Si Jesus ang hinabol. Jesus is infinitely kinder, more loving, and more accepting than the religious leaders and the religious system. Pag religion lang hinanap niyo, mabibigo kayo. Kuminsan, ang tagal-tagal na bago malamang nakakabigo rin pala. Pero, how can you go wrong when you seek with Jesus in the realm of love? Climb your tree to see Jesus, to be with Jesus. Ignore, transcend your judgmental, exclusive crowds and Pharisees. Kung nakinig si Zacchaeus doon sa crowd na yon, hindi niya tatanggapin si Jesus sa bahay niya. Huwag kayong makinig sa mga pumipigil sa inyo. When you want to accept the love of Jesus and when you want to spread that same love, listen only to the voice of the Spirit. Don't let the world stop you. Learn from Zacchaeus. Salamat, Panginoon. Dahil kahit dito kay Zacchaeus, chief tax collector, mas marami pa kaming natututunan kaysa mga religious experts. Teach us to seek you. We open our hearts to you, O God, to receive your love, to receive your unconditional love. Turuan mo kami na maging ganun din sa aming kapwa. And right now, ibulong mo sa amin, Panginoon. Kung may mga Zacchaeus kami sa buhay na dapat hanapin, tingalain, tingnan, tanggapin. Be with the Lord in silent reflection. Let this message be real in your personal life. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan at katapatan niyo sa buhay namin bawat isa. Salamat po sa wisdom at kaalaman na pinagkaloob niyo sa katuruan na namin napakinggan ngayon. Nawa, O Diyos, ang katuruan ito ay huwag manatili sa aming mga isip lamang, bagkus itimo po niyo sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami na ito'y maihayag sa aming mga gawa, nang gayon ay mabigyan kapurihan, karangalan ang inyong dakilang pangalan. Ama, salamat po sa mga biyaya. Narito po at babalik namin, O Diyos, ang aming mga handog. Pagpalain niyo po ang mga ito.
Ang katatapos mong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Zacchaeus Revisited. At kaninang first service naman po, ibinahagi niya ang mensaheng may pamagat na The Restored Man Revisited. Ngayon naman po, nais nating i-welcome ang ating kapatiran mula sa Day by Day Malolos sa pangunguna ni Pastor Dexter Andres. Pwede po ba kayong mahilingan tumayo? Ayan po sila. Maraming salamat sa Panginoon. Tayo po ay magsama-sama dito sa Grand Bulwagan ng Panginoon one Sunday every month. Sa iba pong mga linggo at maging sa ibang araw, tayo po ay inaanyahang dumalo sa ating mga mini bulwagan worship gatherings. Narito po ang ating mga day-by-day mini bulwagan. Manila Central, Jose Abad Santos, Manila. Philippine Trade Training Center sa Pasay. Quezon City Central, UP Campus Diliman. Quezon City South, Mother Ignacia, Quezon City. Gayon din naman po sa Valenzuela, Caloocan, Malabon, North Caloocan, South Central sa Rockwell, Makati, Bonifacio Global City, Las Piñas, Cavite North Central, Pasig, at Gatid, Laguna. Maaari din po nating bisitahin ang mga mini bulwagan tables sa ating paglabas. At para po sa wala pang inaatinan, join a day-by-day sambahay. A weekly gathering in home or small group, Jesus study, and fellowship. Sumali din sa ating online Jesus studies, kaliwanagan adult Bible classes, at peer groups. Para sa mga detalye, bisitahin ang ating sambahay at education ministry tables sa lobby. Sa darating na December 10, magkakaroon po tayo ng bloodletting dito sa Bulwagan ng Panginoon, PICC. Pangunahan tayo ng Philippine Red Cross. Welcome po ang lahat ng nais na mag-donate ng dugo. So magkita-kita po tayong muli sa ating Jesus Celebration sa November 5, 2023 dito sa Bulwagan ng Panginoon, PICC. At para po sa karagdagang balita, panoorin po natin ito. Itong mga nakarang linggo, nagdiwang ating mga day-by-day kapatiran ng kani-kanilang mga anibersaryo. 24th anniversary ng ating day-by-day Metro East. 9th anniversary ng ating day-by-day Melbourne, Australia. 12th anniversary ng ating day-by-day Auckland, New Zealand. 20th anniversary ng ating day-by-day Dubai. At 35th anniversary ng ating day-by-day Nasipit. Kung saan nagkaroon tayo ng gift giving para sa mga kabataan at day-by-day Nasipit workers. Namahagi din tayo ng mainit na pagkain at libreng gamot, medical, dental at optical services para sa mga kababayan sa Nasipit. Noong September 14, ginanap ang unang Jesus Celebration sa ating Day-by-Day Cavite North Central Mini Bulwagan. Ang Day-by-Day Cavite North Central ay ginaganap tuwing Huwebes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa Acropolis, RFC Molino Mall, Bacoor, Cavite. Patuloy tayong naghahatid ng mga tulong sa mga street dwellers at iba pang mga kababayan nating nangangailangan. Narito po ang mga nabahagian natin ng biyaya nitong buwan ng Setyembre.
si Jesus ang ating kataas-taasang Diyos. Sa paanyaya ng Philippine Embassy sa Pretoria, South Africa, ang Kaloob Philippine Music and Dance Ministry ay magtatanghal ng mga katutubong sayaw ng Pilipinas sa University of Pretoria Aula Theater sa November 26, 2023. Magkakaroon din ng seminar at workshop on Philippine music and dance sa pakikipag-ugnayan ng mga pangunahing cultural institutions sa Pretoria. Ngayong 2023 ay ipinagdiriwang ang ika-30 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Africa. At hinirang ng ating pamahalaan ang Kaloob bilang kinatawan at Ambassador of Goodwill ng Pilipinas sa mahalagang okasyong ito. Sa November 5, 2023, 3 p.m. ay itatanghal ang Kaloob sa South Africa. Pre-departure performance dito sa Bulwagan ng Panginoon, PICC Reception Hall. Ang lahat ay inaanyayang dumalo, manood at sumamang italaga at ipanalangin ang misyong ito ng Kaloob. Entrance is free. Mabuhay ang pagkakaibigan ng Pilipinas at ng South Africa. Purihin ang Panginoon, tayo po lahat ay tumindig para sa ating pangwakas na panalangin. Saglit po tayo manahimik at lumapit sa ating Panginoon. Salamat aming Panginoon, napakabuti niyo sa amin. Muli kami pinakain ng iyong mga salita na nagbigay kalakasan sa aming spirito at kaluluwa. Salamat po sa patuloy na pagsama niyo at pagkalinga. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi niyo po kami iniiwan ni pinababayaan man. Napakadakila ng iyong pag-ibig. Lagi namin nararamdaman ng iyong presensya saan man kami pumunta. Kaya mga kapatid, patuloy natin baunin ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan tayo at samahan. Patuloy natin maranasan ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus at ang pakikipisan ng kanyang Espiritong Banal. Humayo tayo ng payapa na punong-puno ng kagalakan at pag-ibig ng ating Panginoon. Ito ang ating samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.